So what's up mga kapitak? Ngayong araw pala, nandito pala tayo sa ating hatchery. So ngayon, tuturo ko pala sa inyo ang basic setup ng pag-alaga ng crayfish breeder or basic setup para sa mga newbie na mag-aalaga ng crayfish. So ang una-una po ating kailangan is yung ating lalagyanan for backyard, trapal pond, storage box or aquarium. Pero kung gusto niyo mas marami or may enough space kayo sa bahay, pwede rin concrete ponds tulad ng nakalagay sa akin. So, bukod sa lalagyan nila, kailangan nyo rin po ng hides, aerator or filtration system. Tapos yung water source po natin is kailangan fresh water or deep well. Bawal po yung nabasa or yung mga may chlorine po na tubig. So, explain ko na po sa inyo ang filtration or aerator. Sa pagse-setup po, pwede pong filtration lang, pwede aerator lang. Dahil sa filtration po natin is yung bagsak po ng tubig ay na-rip yung oxygen niya. So kahit hindi na po need ng aerator. So sa akin po dito sa pad na to, kaya po may aerator is dahil malaki siya. So hindi enough yung binabagsak na oxygen po ng filtration, kaya naglagay rin po tayo ng aerator. Tapos ang advantage po ng filtration sa aerator, sa aerator po kasi once a week naglilinis ako ng ating lalagyanan dahil mabilis po siyang dumumi. Hindi po tulad ng filtration, kahit twice a month po kayo magpalit ng tubig, tapos once a month po maglinis ng pond, pwede po. So ako sinasabay ko po yung linis po ng pond sa pangalawang palit po ng tubig. So tanggal po lahat nun yun, linis po ako nun. Tapos sa pagkain naman po ng ating crayfish is pwede po ang PO2, PO1 or hanggang PO4 po na Bunny May pellets. Mas okay po yun dahil same lang po ng mga nutrition needs po ang mga Bunny May at crayfish. So nagpapakain din po ako ng mga kitchen waste tulad ng pinagbalta ng patatas, kamote, kalabasa at iba pang gulay. Tapos once a week nagpapakain din po ng meat, kahit anong meat po, fish meat, pork, beef, ganyan po, kung ano po ang available sa inyo. So ayun po, ganun lang po kadali ang setup ng ating crayfish. Basic setup po yan. Ito, example po ng basic setup natin. Nung first time ko po, ganito po yung ginawa ko. Storage box lang po, hides, tapos fresh water po, then aerator lang po. Tapos hides po natin, pwedeng ano po, pag recommended ko po sa breeder, 2-inch diameter, tapos yung haba po 4 to 6 inches po. Depende po sa inyo kung gaano kahaba ang gusto nyo. Then kung gaano po kadami ang ilalagay natin is depende po sa hides na may ilalagay nyo. Ngayon, ito po, pwede nyo po lagyan po ng hides dito, punuin nyo po to, tapos sa kabila ganyan. Then 2:1, dalawang hides sa isang crayfish po para hindi po sila nagagawan. So ayan po, ganyan lang po ang ating basic setup para sa ating mga crayfish. Then kahit sa mga trapal pond po natin, aerator lang. Pero dito po, sa ating concrete pond, dahil malaki po, naglagay na po ako ng filtration system para mas madalang na lang po tayo magpalit ng tubig. So, ganoon lang po ang pag-aalaga ng crayfish. Then, 4 to 6 months from craylings na bago umpisa, harvest na po. Ako po ginagawa ko is, meron akong breeder ponds, isolation ponds, tapos para sa mga buried ponds, tapos grow out ng craylings or nursery ponds. Tapos yung pinaka grow out ko po is earthen ponds. Lahat po ng mga 1 inch to 2 inch po na nagaling sa nursery po, nilalagay ko na po sa ating grow out ponds. Tapos doon na po yung harvest. Depende po sa size ng inyong harvest, kung gusto nyo 3 to 4, 4 to 5 or 5 to 6 or up. Kasi po ang for food consumption is 70 grams to 200 grams po ang talagang ideal for food consumption. So that's our video for today. Kung may tanong lang po kayo, message lang po kayo or comment lang po kayo below. Tandaan nyo, lagi po ating sasagutin yan.